Naging successful nga po ang revenge game ng Golden State Warriors sa San Antonio Spurs matapos nila itong talunin ngayong araw kahit hindi na naman dito naglaro ang kanilang superstar na si Stephen Curry. At isa nga sa mga rason ng kanilang pagkapanalo ay ang ginawang napakagagandang adjustment ni Coach Steve Kerr sa kanilang game plan. Sa katunayan, hindi nga katulad ng nagdaang nilang game, hindi na nga sila nag-focus sa 3-point shooting sa pagkakaroon lamang nila dito ng 27 3-point attempts malayong malayo sa kanilang average na tira sa 3-point line. Sinubukan nga talaga ni Coach Steve Kerr na pilitin ang kanyang mga players na sumalaksak sa ilalim ng basket at kumuha ng mas mataas na percentage na makapagtala ng puntos upang hindi sila masyadong mag-struggle. Maliban nga po dyan, mas binabad at nabigyan rin naman nga po nila ng mas madaming playing time si Klay Thompson sa kanilang laro laban sa Spurs, hindi katulad last game kung saan tinanggal nga nila siya sa clutch minutes ng kanilang laro. Kaya dahil nga sa ginawang pagbabago na ito ni Coach Steve Kerr sa kanilang game plan, nagawa nga po nilang makabawi at maputol ang kanilang lose streak na ikinatuwa rin naman ng kanilang mga fans. Samantala, dahil nga sa pagkapanalo ng Lakers kahapon sa Minnesota Timberwolves, nakapagbigay nga po ang kanilang kupunan ng mensahe sa buong NBA na kayang-kaya nilang talunin ang kahit anumang contender ngayong season, lalo pat unti-unti na nga pong nagiging unstoppable ang kanilang superstar big man na si Anthony Davis. Yes mga idol, ayon nga sa isang NBA analyst, mas nakakagalaw nga po ng husto si Davis sa loob ng court, mapa-opensa o depensa kapag kasama niya si Jackson Hayes sa kanilang front court o kapag ginagamit ni Coach Darvin Ham ang kanilang Twin Tower, since nababawasan nga po ang kanyang responsibilidad na maging isang sentro. Ika nga'y nakakabalik na nga siya sa kanyang original na posisyon na power forward kung saan hindi nga siya na ima-match up pa sa mas malaking player. Well, alam naman nga po ninyo na masyadong nag-i-struggle si Davis sa doing mas malaking player ang naitatapat sa kanya. At kapag nakakuha nga siya ng katulong sa kanilang front court, mas na-maximize nga nito ang kanya mga nagagawa. Kaya dahil dyan, kailangan nga talaga ni Coach Darvin Ham na ikonsidera madalas ang paggamit ng Twin Tower. Samantala, kahit anuman nga pong gawin ng Miami Heat sa kanilang mga laro, mas nananaig pa rin naman ang pagiging inconsistent nila. Sa katunayan, sila lang ang nag-iisang team sa liga matapos magkaroon ng napakahabang winning streak, susundan rin naman agad ng mahaba-habang losing streak. Kaya di na naiwasan pa ng kanilang mga fans na mapaisip sa pinaggagawa ngayon ng kanilang kupunan. Sa katunayan, sa hindi nga malamang dahilan, nagkaroon sila ngayon ng kasalukuyang 3-game lose streak na siyang rason bakit bumabagsak sila sa ikawalong pwesto sa East. At kahit man 1 game lamang ang kalamangan sa kanila ng ika-6th seed na Philadelphia at 1.5 games ang kalamangan ng 5th seed na Orlando Magic, malabo rin naman nga itong mahabol kung patuloy na magiging inconsistent ang kanilang team. Kaya inaasahan na nga ng ilang mga NBA analysts sa pangalawang sunod na taon, makikipagsapalaran muli ang Miami Heat sa darating na play-in tournament bago sila tuluyang pumasok sa NBA playoffs. So yun lamang mga idol ang ating bagong video. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayong araw na ito.